Sobrang traffic na. Kamusta? Nasa tumulugan ba? Ay! Kayo pala mga ka-pixel! Hi! Hello! Hindi ko alam kung natatandaan nyo, pero ako si Z, ang inyong host sa podcast na ito. Kasama ko si Wolfie. Tara, magsikahan tayo. Magandang umaga, tanghali at hapon sa inyong mga ka-pixel. Maligayang pagbabalik sa bagong episode ng Pixel Pag-Post at AI, Usapang Trend kasamang mga Judges. So ayan, kasama ko ngayon aking mga bagong kachika, si Faye! Hi! Ayan, meron pa isa, ano ko naman nakikita nyo, hawak si Pochita, si AC! Ayan, so alam ko naman na ngayon nyo lang ako nakasama sa podcast na ito. Pero, ayan, may na-expect ba kayo para, pag-usapan natin ngayong araw? Wala kang sinabi kung anong pag-usapan natin eh. Akala ko mag-hangout lang tayo. Tapos, nandito na pala tayo sa Blue Point. Alam mo kayo mag-alala dahil nasa pamagat na ang ating paksa para sa podcast na ito. Kaya, ayun, siguro... Podcast? Yes, podcast! Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay, alam natin to, yung AI. AI yung problema na lumalaganap ngayon dahil alam ko naman na bilang mga art student, mga multimedia art student, ay marami tayo ditong mga mababanggit na personal opinion, mga mabibigat na opinion kanan. Kayo ba? Siyempre meron. Pagdating sa paggamit kasi ng AI ngayon, parang anong tawag doon? Oo, napakalaganap niya. Tapos, yung iba din naman nating mga kasamang estudyante, gumagamit din minsan ng AI. Mapa-art man siya o hindi. Kaya parang maganda din siya pag-usapan kung ano ba siya, parang pwede ba natin gamitin, hanggang saan ba natin ito magagamit, ganun. Tama. Ikaw anong naisip, may madadagdag ka ba? Ayun, sobrang laganap na katulad ng sinabi ni Faye, yung AI. So, para sa akin, parang parang parte siya ng pagiging siguro progresibo ng mundo, diba? So, hindi talaga natin yan maiiwasan, pero kayo ba? Ano ba dapat natin pag-usapan ngayon? Ito kasi yung pinlano ko. Nagplano ako eh. Alam ko naman na masyadong malawak pag-usapan ang AI. Pero dahil nga mga art student tayo, siguro mag-focus na lang tayo sa dalawang app na mas nakaka-apekto sa atin, sa ating kabuhayan and sa ating, komunikasyon ganun. Familiar naman kayo sa Facebook, hindi ba? Siyempre! Ramdam ko naman na lahat tayo dito. Social media yan ng mga alam ko na lang tayo gumagamit ng Facebook. Sa palagay ninyo ba, bakit ito mahalaga sa panahon ngayon, lalo na at halos lahat nga tayo gumagamit ng Facebook? Mauna ka. Nauna na ako, ikaw naman. Sige, ikaw, naisip. Kung ano ba yung tanong mo? Bakit important? But importante malaman natin yung paglaganap ng AI sa FB. Grabe, kasi yung mga AI art sa FB, na siya. Sobrang dami niya, tapos paniwalang-paniwala yung mga matatanda talaga doon. Sila talaga yung yung pangunahing nabibiktima. Oo, tama. Oh my God. Natutunan po siyang magtagalog. Medyo konyo po kasi. Pero para sa akin, parang ayoko siyang tawagin na AI art. Ano tawag? Parang mas magandang tawagin siyang AI-generated content. Kasi, diba, para i-type lang nila yan sa mga keywords nila, yung mga prompts, I think yun yung tawag. Oh. Tapos lalabas na yung art na gusto nila. Oo, ganun. Parang di naman sila yung gumawa, so bakit natin tatawagin AI art? Oo. Diba? Ano ba ibig sabihin ng art para sa inyo? Art? Para sa akin, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung ideya mo na hindi mo masabi sa salita, maaari mo siyang iguhit o kahit sa form ng art, ganun. Wow! Para sa akin kasi, pagdating sa AI o generated content,
hindi din natin kasi masisisi yung masa na yun yung ginagamit nila. Kasi ang bilis magawa nung parang ideya nila. Ilalapag lang nila, tapos tawag dito, paano mo ba masasabi na Epektibo. hindi siya epektibo. Abot kamay? Hindi din yun. Napakabilis. Hindi din mabilis. Ano siya, parang napaka-convenient para sa kanila. Okay. Eh, yun na naman, para pagdating sa ano ba kinakagandahan ng AI para sa masa, di din naman natin sila masisisi. Kasi hindi naman lahat marunong mag-editing, gumuhit, ganun. Bagay. Nakakalungkot pero may halimbawa ako dyan sa sinabi mo. Ano yun? Kasi may nakita ko sa Facebook. Facebook, pag open ko pala, nakita ko dun yung AI-generated na matanda. Litrato ng matanda, kasama o katabi nga niya yung hulmang gawa na na mukha ni former President Rodrigo Duterte. Baka nakita nyo. Baka nakita nyo. Kasi pakita din natin sa mga ka-pixel natin sa screen. Pakita din natin yung mga komento nila. Kasi napansin ko halos mga matatanda ang nagkomento na tuwang-tuwa sila dahil suportang-suporta sila dun sa matanda. Sa gawa niya. Na parang gawa niya talaga. Kasi nung nakita ko yung litrato, para siyang Totoo. Yung daliri niya kompleto. Kaya nakakatawa. Oo. Di ba malalaman na daw natin ang AI art kung sa ano ba yung Kamay? imperfect? Oo. Kung ilang daliri ba yung meron yung art. Pero kung nape-perfecto na nila yung daliri. Kaya ayun nga, nakaka-alarma talaga yung pag laganap ng AI ngayon. Kasi, na-imagine mo ba na kaya na nilang makagawa ng ganun lang, na hindi para bang ilang minuto lang lumalabas na yung litratong gusto nga nilang gawin. Lalong-lalo na sa mga ayun nga sinabi mo, matatanda, lalo na sa mga hindi naman alam yung mga kung paano magdiferensya ng art talaga sa totoong sa AI, sa totoong art, di ba? Dahil nga madali itong gamitin, katulad ng sinabi ni Faye, maaari siyang gamitin para magpakalat ng maling impormasyon. Yun nga, Yun oo. talaga Yun yung talaga malala. yung pinaka-mali pagdating sa generated content. Napakabilis makakalat ng maling impormasyon. Tapos tuwang-tuwa pa sila. Di ba? Nakaka-visit. Dahil maraming likha ng AI ngayon, ginagaya talaga yung estilo ng tunay na mga lagad ng sining. Parang walang tamang pagkilala sa kanila. Hindi rin nila nalalaman kung sino talaga yung totoong gumuhit o kaya kumuha ng litrato na yun kasi yun. Tsaka dun, ang daming naapektuhan na mga artist dun, mga nagtatrabaho, mga nag-edit. Pati trabaho din nila naapektuhan na sa tutuusin. Ay ba? Ngayon na nabanggit ko na. Sino-sino nga ba talaga yung labis na naapektuhan ng AI sa social media? Unang-unang pa lang, syempre, yung mga taga-guhit, tas yung mga taga-pintor. Mm. Kasi sa halip na kumuha na lang ng artista yung mga masa, yung mga tao, gagamit na lang sila ng AI-generated art. Mas mabilis pa, tas di pa nila kailangan magbayad. Pero, Tama. di ba? Tsaka, ang din kasi ngayon nung generated content, parang, ayun nga, nakaka-convince talaga siya. Tsaka napansin ko na kung kaya nung generated content na yung parang super realistic, kayang-kaya na din nila yung parang sobrang animated, kumbaga, like, nakukuha talaga nila yung itsura. Sa mga video, hindi lang yung sa parang art na no? Parang yung mga Pati mga video din, oo. Nakukuha na rin nila yan. It's me. Kaya nga bilang mga multimedia art students, mahalaga talagang pag-usapan natin ito. So, katulad na nabanggit na din ata, no? Na kung dapat ba nating labanan yung AI o gamitin ito ng may wastong hangganan. Ay, oo, kanina. Kasi yung ibang mga estudyante, sa mga narinig ko, parang sa kanila, yung AI tool, hanggang ganun lang. Ginagamit lang siya para makatulong sa mga gawa nila, ganun. Kaya yung iba, parang pinapayagan lang nila na... Hati-hati kasi yung opinion natin. Oo, hati-hati. Pero... Kasi sa AI, parang sa paggamit mo yan kung saan mo siya gagamitin,
magiging tama yung paggamit mo nito. Oo. Gagamitin mo lang ba siya as parang tool lang talaga o gagamitin mo siya para mangopya talaga o gumawa talaga ng content Kung na parang hindi na ikaw yung gumawa. matatanong talaga dyan yung kung ethical ba yung paggamit mo eh. Oo. Ganon. Kasi alam ko hanggang ngayon wala pa rin siyang batas na tungtungan sa AI kung Wala siya ba ay pa. parte ng mga copyright, infringement, property, mga ganon. Ay, pero Wala ano, pa ata eh. pero parang sa nakikita ko, alam ko maalam yung mga gobyerno na, pag-iingatan yung mga ganitong klaseng mga post online. Alam ko naggaganon-ganon na sila. Kaya baka sa mga nakakasunod na taon, sana merong lumabas ng mga batas tungkol sa mga ganyan. Ganun. Pero hanggang ngayon wala pa. Kaya medyo delikado pa. Ayun. Ganun Kayo ba? ba? Kayo ba? Ano pa? Ano po? Ewan ko, para sa mga artista na parang gumagamit ng AI, kahit na sabihin nating tool, pabor pa rin ba kayo doon? Ikaw? Kasi kahit na tool, sabihin nating tool, ginagamit lang nila na tool, pabor pa rin ba tayo na ginagamit nila yun na parang tool lang? Siguro nga, maraming gumagamit ng AI para maging guide o bilang pantapos sa mga gawang likha nila. Pero para kasing mahirap pag-usapan o bigyan ng label ba kung nasa tamang paraan pa ba yung paggamit ng AI? Kasi naman, sa mga nakikita ko, ginagamit din kasi nila yung AI para matapos yung mga gawa nila. At saka, para para din sa mga artist na gumagamit ng AI, doon din sila nagdudulot ng inspirasyon para sa mga gawa nila, lalo na kung wala talaga silang maisip, ganun. Pero kasi di ba yung AI, kahit na ginagamit lang nilang pang-inspirasyon, hindi natin may pagkakailan na parang yung AI, pa rin sila, nagnanakaw pa rin sila ng kontento sa ibang artist para makagawa ng pinaprompt nung gumagamit ng AI na student, di ba? Din kasi parang yung ibang mga artist, sa nakikita ko, nakakalungkot, pero parang pumapayag sila na nananakaw yung gawa nila. Kasi para sa mga artista, kahit naman wala sila, ganun, wala namang law ang nagpoprotekta sa kanila. So parang anong magagawa nila kung manakaw? Wala na silang magagawa. Sa madaling salita, malaya talaga silang gawin ng kahit anong gusto nila. Pero ngayon na nasa topic nga tayo ng mga artista, may mga paborito ba kayong mga artista o mga artwork na nagbibigay sa inyo ng inspirasyon? Yung mga hindi gumagamit ng AI. Siyempre, wala naman akong matatawag na artist. Tas AI yung ginagamit. Mapipikon lang ako. Pero para sa akin, yung mga paborito ko, mga artista, mga paborito kong mga artista o mga gumuguhit, hindi ko sila mabigyan ng pangalan kasi ang dami kong parang sinusundan pagdating sa social media. Tsaka yung mga pangalan kasi ng mga artist na sinusundan ko, sila? Iba-iba. Yung mga username ba nila sa social media, hindi mo na matatandaan. Hindi lang din yun, parang kung ano-anong letra yung nakalagay. CCL back to MNL. Ganon. Kaya hindi ko naman sila mabigyan ng pangalan. Pero ang dami kasi nila. Tsaka pag nagdodrawing ako, pasensya, pag gumuguhit ako, parang kung ano yung makita ko na parang pagkukuhaan ng inspirasyon, doon nanggagaling yung, ang galing. Kasi wala talaga akong yung pinaka-paborito, pero madami akong So, malawak talaga. At least sa totoong gawa ng mga artista ka, gumuguhit na kumukuha ng inspirasyon, di ba? Syempre. Para sa akin naman yung paborito kong artista ay si Van Gogh talaga. Lalo na yung niya. Classical. Yung Starry Night. Like, ang ganda kasi nung asul, tapos yung mga between dyan. Walang between. Yung pala niya,
Pero hindi yung para kasing pagpintura ng inibando ng parang Yung mga pang-weak. tekstura Oo, ng Oo, yung tekstura pintura talaga. na. Doon talaga, doon mo talaga parang mararamdaman yung gawa talaga ng artista sa AI art, di ba? Parang makikita mo talaga yung diferensya. Grabe yung Tumingin- diferensya. Oo. hindi, actually, dapat hindi na siya kinukumpara kasi wala siyang laban sa totoo. Tama. Pero ako naman, si Claude Monet. Ay, sino yun? Ay, wala! Hindi nyo kilala! I-search natin. Ay, pakita na lang. Mag-google Pakita. kayo si Claude Monet kasi para sa akin, gustong-gusto ko talaga yung estilo ng pagguhit niya kasi soft lang siya. Tapos parang kung sa malapitan, parang siyang mga blobs ng pintura lang, mga bilog-bilog lang ng pintura. Pero pag nasa malayo ka, nakikita mo yung hulma niya. Alam ko yung Optical illusion. hindi naman siya Ay, ganon. Parang Pero ano lang, estilo lang talaga ng pagpintura niya. Pag nakita niyo Style. yung parang pinakakilalang pintura niya is yung babae na parang ang hirap kasi paliwanag pag wala. Papakita naman natin sa ating Pakita mga na lang pixel. natin. Siguro yan. Okay, gets. Gets. Hindi natin nakikita. Dahil nga nabanggit na natin yung mga paborito natin mga artista at mga gawang likha, siguro mag-move na tayo sa panibagong topic. May ideya ba kayo? Ano yan? Wala pa rin. Bigyan niyo kami ng Wala pa rin. konteksto. Okay. Sige. Clue. Ito ang paboritong tambayan ng mga artista para kumuha ng inspirasyon. Pinterest! Tambayan Ito pala yun. Pinterest. Para sa mga hindi nakakaalam, para sa ating mga kapixel, ano nga ba ang Pinterest? Ewan ko, di ba pang-aesthetic? Sabi mo na nga, ikaw nagsabi, pang-kuha ng inspirasyon. Pang-aesthetic lang. Pa-aesthetic. Hindi, katulad na sabi ni si, nalulungkot ako, di ko na-gets agad. Tambayan siya ng mga artist, syempre. Dun tayo nadulot ng mga, inspiration. Dun tayo naghahanap ng mga, anong tawag dun? References? Sanggunian. Sanggunian. Dun yung mga, iba't ibang poses, o ganun. Dun naghahanap. Mga damit siguro dun. Mga damit. Ang Pero gaganda ng mga damit. hindi galing Pinterest yung akin. No, Check natin mga damitan nyo ngayon. Ha? Very aesthetic ka na. Medyo, ngayon yung damit ko. Dahil- Nakakalungkot. Gusto ko nga itong jacket na ito. Salamat! Yan, nagustuhan ni Wolfie. Yan, dahil halos, parang guro at kakambal na natin ang Pinterest. Bilang artist nga, dun tayo kumukuha ng kung ano-anong mga gusto natin gawin. Kasi ako, para sa akin, mas marami akong oras na ginugugol sa Pinterest kumpara sa pagguhit. Ako rin. Dahil natitigil talaga ako doon. Dahil napakadaming litrato o mga guhit na pag nakita mo, gusto ko tong gawin. Isang oras kang maghahanap tapos 5 minuto ka lang magdodrawing. Totoo, kasi pagod ka na kakahanap mo ng kokopyahan, gano'n. Uy, pero ngayon, di ba pati yung Pinterest madami ng AI? Ay, naku, sobra. Pati Ay. mga video nakikita ko na. May mga video din sa Pinterest. Meron din. Kasi alam ko, may mga nag-share din ng mga video galing sa galing sa Facebook. Yung mga Facebook Reels na tinatawag. Yan. Pumakalat na rin sila sa Pinterest. Parang siyang virus eh. Kasi yung Kita mo nga sa amin! mga halimbawa. Okay, gets. Para sa akin kasi, yung mga nakikita ko, parang lang sila. Yung gayang-gaya nila, yung mga kilalang art style, kumbaga. Yung mga nakikita ko, parang galing Some does art. Kilala Meron? Oo, Ganon? madami siya. Marami siyang nakakalungkot. Merong kilalang artist. Yung art style niya, makikita mo, napakalaga na pagdating sa AI art. Kasi maraming
marami siyang mga gawa na nanakaw o napakain na sa AI. Yun talaga yung problema eh. Ghibli din, yung Ghibli, hindi sila sang-ayon, di ba? Sa paggamit nung... May sinabi din dun si, di ba? Nakalimutan ko yung director mismo. Hayao Miyazaki. Hayao? Masyadong Tagalog. Pero natatabunan na kahit na yung Pinterest, di ba dapat para sa mga artista yon. Pero ngayon natatabunan na yung mga gawa ng totoong artista sa ng AI doon sa Pinterest, natatabunan na yung totoong gawa. At saka din kasi parang sa mga nakikita ko, yung ang daming self-proclaimed yung pinakamadaling sasabihin ko. Kasi siya, parang sasabihin nila, uy, gawa ko to. Oo, gawa ko yung ginawa ng AI. Kumbaga, parang ang daming nag-aangkin. Tapos, nakakalungkot. Oo, tas kaya ba itong gayahin ng AI? Hindi, syempre. Uy, hindi yun. Kaya na ngayon. Yan. Ay, kaya. Basta, ipakain Maging nyo optimistiko tayo. Maging Wag na. optimistiko tayo. Hindi yan, hindi. Ay. Ayan. Siguro para na lang din sa mga gumagamit ng Pinterest dahil talagang madalas na gumagamit nito. Sana Pinterest naririnig nyo kami mga daing. Sana bigyan nyo man lang at least ng option ng mga tao na magsampa ng reklamo sa inyo, lalo na yung mga AI-generated content na yan. Sana may mga label man lang para malaman namin kung gawa ba talaga to ng tao, gawa ng computer, diba? Tsaka, alam ko kasi pagdating sa ibang social media, meron silang, ayun nga, yung sasabi mo, label, kung AI talaga siya. Alam ko sa Facebook naman may ganun. Meron ganun, pero kasi kung hindi yung gumawa talaga, parang yung... Nag-post. Oo, nag-post talaga. Kung hindi nila nilabel yun na AI generated. Minsan hindi siya lalabas. So, nasa pa rin talaga yun. May butas pa rin yung nakapasok pa rin yung mga problema ng AI. May butas siya, kaso at least kasi, nandun. Kasi parang hindi naman kasi yung Pinterest or yung mga social media ang may kasalanan. Ang mga kasalanan talaga is yung mga may gumagamit ng AI art tas hindi nila hindi nila sinasabi na AI ito. Siguro dagdag na din natin yung mga gumagawa ng kita sa paggagawa ng mga website ng AI o kaya papakain yung gawang likha ng iba artista tapos sila yung ibebenta nila. O sasabihin nila, uy, gawa ko to. Ito yung pressure ng mga commission tapos, ko. Pasensya sa sasabihin ko, pero parang ang kakapal pa ng mga mukha nila para sabihin sa caption na do not repost dahil sarili ko tong gawa. Diba? Parang nakakainis, nakakabastos, nakakasakit sa damdamin bilang nag-aaral ng sila. Lalo na pag ikaw ay bibili sa kanya talaga, yung naawa ko dun sa mga bumibili talaga sa mga ganun kasi hindi naman nila alam na parang hindi talaga tunay nilang gawa yun eh. Ang problema pa, kapag nagkaroon sila ng trust issues, gano'n, na pag nakapag-experience sila ng ganito na AI art, yung AI-generated content yung binigay sa kanila, paano na silang magsusubok uli na magpag-commission sa iba? Nasasaktan ng art market. Yung industriya. Kaya nga, ang dami sa nahihirapan mag-commission ngayon kasi sabi nung iba, ba't pa kayo babayaran ng mahal-mahal naman kung pwede ko naman ilagay na lang sa AI? O papakain na lang nila yung mga gawa ng gusto nila. Lalagay ko kayo. Biro lang. Parang hindi biro. Pero kasi katulad sa mga website na Facebook at Pinterest, para kasing dapat meron rin namang responsibilidad. Siguro yung mga app na yan na parang kontrolin. Accountability. Oo, yung mga AI content nila. Kasi parang ginagamit na silang platform ng mga artista eh. So parang pag yung mga artista na yun na sa kanila, nainis na sa kanila, tapos umalis, paano na yung platform nila, di ba? Mawawala na rin sila ng customer kung hindi nila gagawa ng paraan na mapakontrol yung AI. Yun kasi yung problema, hindi naman natin matatanggal talaga yung
AI sa internet kasi nga nandun na talaga siya. Yung mga search engine nga may gamit yan ng AI, hindi ba? Oo. Kaya siguro kung hindi man siya matatanggal ng sigurado, siguro kontrolin na nga lang o siguro bawasan ganun. Kasi parang kabuhayan na karapatan na rin ng mga creators yung ng AI na to parang Naapektuhan. naapektuhan. Ay, mas okay nga sana kung ginagamit yung AI pagdating sa mga may hirap na trabaho. Mabibigat. Yung mabibigat na yung parang... kailangan ng machine, Oo. manufacturing. Ang alam ko gumagamit naman na sila, pero siguro yung ano bang gusto mong ipunto? Yung literal na mga hard labor jobs, yung nakakasakit talaga ng mga tao. Yung may pwedeng pwedeng tawag dito, malanghap, ganun, o maaksidente. Basta yung mga ganong klaseng mga trabaho, mas okay sana kung yun yung parang papalitan ng AI para, alam mo yun, Para at least may gamit sila. Oo, may gamit. Wag na lang sa industriya ng sining. Okay na kami. Maayos na kami dito. Oo, parang napansin ko na parang sa mga industriya ng medisina, sa mga pagturo, sa mga negosyo, meron talaga silang, wala silang natatapakang trabaho. Parang katulad sa industriya ng medisina, parang nakakatulong sila mapabilis yung pag-diagnose. Sa industriya ng edukasyon, ng mga magguguro yung AI dahil parang mas napapabilis yung pag-research nila. Oo. Tas yung sa mga negosyo, napapabilis yung Calculate? Oo, pag-calculate nila tas rin yung parang customer service rin nila. Oo, Ginagamit tama. yung AI pang customer service. Parang sa mga industry na yun, parang doon mo talaga masasabing nakakatulong talaga ang AI. Pero Oo. parang sa sining na Tinatapakan. wala talaga siyang lugar. No. Kasi, Diba? diba? Ayaw niya din. Ayaw. Ganun. Kasi parang yung Sige. Ayun, tama ka naman. Tama naman ang iyong punto. Kasi paano mo nga ba masasabing art ang isang bagay na ginawa lang ng makina? Ang mga tunay na artist kasi yan, dumadaan sa matinding pagsisikap at emosyon para makalikha. Kaya nga tayo nag-aaral ngayon, di ba? Nagbabayad tayo ng libo-libo para pag-aralan at matuto at gumaling sa sining. Oo, tas papalit lang pala tayo. Hindi naman, maging optimistic tayo, hindi. Kung siguro, katulad nga sinabi mo, kung tool lang. Parang, Dapat. gawin mo lang parang equipment, pang tulong, hindi yung sila yung mismong gagawa para sa'yo. Oo nga, parang pwede naman siya magamit na parang alam mo yung, kasi merong mga AI ngayon yung parang may tatanggalin ka sa picture, gano'n, na mabilisan. So parang Sa mabilis Photoshop? na, hindi sa Photoshop, parang alam ko may ibang tool na Ang AI. alam ko lang ganun, PixArt eh. Oo. Diba? Pero merong mga mas advanced na AI tool para mas mabilis yung pag-Photoshop, ganun. O kaya parang mas mabilis ka may ma-edit yung parang pang-enhance ng mukha, ganun. Mga filter, gano'n. Oo. Pwede mo naman gamitin yun. O kung hindi naman kayo ganong magaling sa, kunwari, English, siguro pwede nyo naman sa i-paraphrase sa AI, gano'n. sa sining kasi, ang AI, hindi talaga niya yun. Parang magagamit. Wala Kasi talaga siyang yung tulong. sining kasi, yung sining para sa akin parang ito yung mga gawa na merong emosyon, kwento, tas galing talaga sa intention at imahinasyon ng mga tao. So, kung inano yun ng machine, edi parang hindi na siya AI, hindi na siya sining kasi wala namang emosyon na nanggaling dito, wala namang intention. Wala na talaga siyang kaluluwa. Wala siyang kaluluwa. Napaka-boring Oo. na AI art talaga. Kahit na anong lagay nila ng kulay ba? O kahit na anong hulma ng gawin nila doon, pag nakita mo, alam mo talagang hindi siya gawa ng tao. Yun na nakakalungkot. Tapos yung pinagkaiba nun yung camera, tapos nung
AI sa mga Photoshop na tools na yan is parang ang ginagamit lang nila yung para pagandahin yung sining nila. O yung panggawa talaga mismo, tulad nung, yun nga, camera. Like, Pang-enhance. Habang ang AI naman, parang sila na talaga yung gagawa, yung AI. Ay, palibasa. Diba? Kasi pagdating sa Photoshop, ano yun, skill mo talaga yung darating dun eh. Kaya maganda din. Kaya sana, mas bigyan, mga kapixel, mas bigyan natin ng halaga ang tunay na talento ng mga artista. Hindi dapat natin na hayaang matabunan sila ng gawa ng isang makina. Parang, yun ha. I-commission yung kami. Tama! I-commission nyo kami. Nasa baba daw po yung mga socials namin. Garantiya na maganda yung gagawin. Nag-promote, hindi. Dito na naman tayo. Ayun. Ano? Parang ayun nga, parang sa atin, parang habang tumatagal, parang ang hirap na maging artista dahil parang wala namang batas na promoprotekta sa atin. Kaya tumakbo ka na kasi. Pero bilang isang estudyante, ano ba yung magagawa natin para like, siguro wag tayo mawalan ng trabaho sa... Meron ako naisip. Mag-shift na lang tayo. Uy, hindi! Alis na! Kung shift tayo, sino magpoprotekta ng karapatan natin, di ba? Oo, kawawa naman pala yung industriya natin. Oo, kailangan lumaban tayo kasi kung hindi tayo lumaban, edi mas tuluyang mawawala ang essence ng sining. I mean, hindi na nga kilala ang art bilang parang prominenteng trabaho sa Pilipinas eh. Tapos, ganito pa yung mangyayaring, di ba? Kaya, yun. Parang, imbis na sumuko, Faye, dapat parang mas Nainhanasin natin. Nagbibiro lang po ako. mas hanasin natin ang ating skills sa paggawa. Siyempre, mga kapixel, nagbibiro lang po ako. Hindi ko po gagawin yun. Ang dami ko ng taon na ginawa para sa sining, hindi ko kaya. Wag ka lang magpaliwanag. May publiko Cancel na. Publiko pa umanhin. Cancel. Pero siguro, ayun lang. Ayun lang? Siguro, pero bago natin tapusin, gusto ko munang sabihin sa mga kapixel natin, yung quote na sinabi ni Van Gogh. Wala alam kung paborito mo siya. Baka nga alam mo eh. Pero nasa English kasi siya eh. So, yan. Sabi niya, every artist dips his brush in his own soul and paint his own nature into his pictures. Kaya katulad ng mga nabanggit namin, kung walang kaluluwa yan, ano pang purpose nung ginuhit mo? Anong kwento niya? Para saan? Bakit mo siya ginawa? Tsaka, din naman, hindi din kaya palitan ng AI o makopya yung parang mismong skill or yung mga handmade na nagagawa natin. Ang lawak-lawak nung kayang magawa ng mga artist na hindi lang siya malilimita pagdating sa mga digital na pagguhit, pag-edit. Madami sa atin marunong talaga magpintura, mag-drawing ng tradisyonal, sculpture sa kahoy o clay. Ang dami. Parang ang layo pa para talagang masabi na, alam mo yun, wala lang pag-asa. Oo. Kaya wag niyo ako i-cancel. Kaya dapat talaga maging aware tayo sa mga batas tungkol sa copyright at parang intellectual property para hindi naman mawala ang sining sa digital na mundo. Kasi nga, sabi nila, sabi ko to ang sining ay buhay. Wow. At ang buhay, hindi naman yan parang isang bagay na parang malilikha ng isang algorithm, di ba? So, Tama. oo, dapat tayo yung mga frontliners na sumusuporta sa mga patakaran na nagbibigay protection sa mga artist laban sa mga AI usage. Okay, so ayun. Yan. Kaya kayo mga kapixel, gamitin ng tama ang AI.
kung kailangan nyo naman ng mga matindihang larawan o guhit, napakaraming tao sa mundo ang naghihintay na mabigyan ng oportunidad para mabigyan kayo ng sarili nilang gawa. Yun lamang. Kaya nandito na kami nagtatapos para sa podcast na ito. Tapos na ba? Tapos na! Parang ang dami ko pang gusto masabi, pero sa susunod na lang siguro. Sa susunod na lang, dahil dito lang naman din tayo nakapost. Sa pag-post at AI. Kaya, ayun lamang. Maraming salamat. Muli, ako si Z, ang inyong host. Ito si... Nakalimutan yung pangalan ko. Si Faye. At ako naman si AC. Ayan na, may kaching-ching. Kami yung mga paboritong Gen Z. Hoy! Bye! Oh, nandito pa pala kayo. Ayan, kung gusto nyo pa o nabitin kayo, mag-like and subscribe para sa mga susunod at nagbabagang usapan sa podcast ng Pixel Pagbasit AI, usapan trend kasama mga Gen Z.